Network Entertainment. Okay. Kung makakabili ka, if you can find a, anong tawag dito, saddle soap. Okay, yun ang magandang panghugas naman ng leather. No? Saddle soap. Pabubulain mo, i-brush mo, tapos punasan mo. Mag-add to cart na ako mamaya. Tapos to recondition the leather, merong mga leather conditioner. Beeswax. Or, yun nga, wala ka sa bahay, beeswax ba? O yun, pwede. Or, kung whatever is available na skin lotion sa bahay, yun na muna. Okay, balik tayo sa usapang ulan, no? From hydroplaning, what if sobra-sobra yung tubig bumaha? Yun. Paano natin magigauge kung lulusungin nga ba natin? At kung nasa kalagitnaan na tayo ng baha, how do we keep ourselves from, yung malusot? Kasi nakakahiya yun. Malusot ka sa kanal, di ba? Oo. Anong tip nyo dyan, mga tito? Ako sa trail, pinuuna ko muna yung mga kapwa-rider ko para Hindi, sa kalsada. No. Actually. That's very wise. No. Pero dahil, gagamitin mo rin yung sa kalsada. Sa kalsada. Oo, correct. Kasi usually naman, pag umulan, you're not the only one there. Yes. Usually ma-traffic. And then tinitignan, alam mo na kung may kotse na Actually, na nakahinto doon sa gilid, alam mo malalim dyan. Tumirik yun. Sa gilid. miski hindi umuulan, baha, hindi baha, ako ang ginagawa ko, sinusundan ko kaagad yung gulong ng kotse. Yung isang side ng gulong ng kotse. Wala ako sa gitna ng dalawang gulong. Yeah. Kasi makikita kong may lulubak siya . Pag gumalaw yung kotse niya, alam ko may lubak doon sa harap niya. Di ba? Doon mo rin magigauge kung malalim yung lubak. Oo. How about yung depth ng lulusungin natin? Kasi sa trail, di ba, baba tayo sa motor, tusukin mo ng stick, doon mo magigauge. Well, ako ang Kung nakikita ko nakalusot dyan. yung bus. Actually, Kaya na, malalim yun. Kaya na, pero kung nakalusot yung bus, kaya ng motor. KTM, kaya na dirt bike. ADV bike. Pero kasi pag may dumana sa tabi mo, eto na, nakaparada ka na kasi nakita mo may tubig. Ako, gano'ng kalalim to. Dadaan yung kotse sa tabi mo. Titignan mo ngayon kung hanggang saan yung gulong ng kotse. Yung pinakasentro. Oo. Sabay dadaan ngayon sa tubig yan. Naku, hanggang dun sa may gulong, sa may gitna. Titignan mo rin syempre yung motor mo. Depende sa motor, di ba? Depende sa motor. So kung, medyo hindi na makaabutin, then tama ang sabi ni Vince, you have to follow kung saan yung tire tracks. For example, I recommend you follow on the left side. Bakit? As a car driver, ang lagi mong malapit na side mirror sa'yo yung kaliwa . Para Hindi right madalas side. mo tinitignan Mas visible ka. Mas visible ka . Then open your headlight para kita ka rin na nasa likod ka. Not unless, baka mabubudol nila sa harapan, pag nasa gitna ka na, peprenuhan ka na, wala kang magawa kundi ibaba yung Okay, actually, that Basta, happens a lot. Marami nangyayari Yung dyan. kasi dapat keep on the engine running, di ba? Na medyo konting throttle, a little bit of brakes. But, minsan sa traffic, biglang huminto. tumitigil. And malalim yung baha. Anong gagawin ko dun? That's the reason why ang pwesto mo nasa left side. Oo. Kasi kung tumigil man yung sasakyan sa harapan mo, mas madaling kumabig ng konti. May Lagpas ka na. bailout May ka. bailout. At saka, Plus, Okay, 3 okay. motorcycles ahead ka. Okay. Para malayo pa lang, saan ako po pwesto rito? Gets Teka, ko rin tumingin yung- ka. Give space Yes, and give then space. stick to the left side. Gets- Got it. gets ko rin kung bakit sa kaliwa. Kasi ang mga highway natin, hindi naman flat na flat yan. Laging may bank yan, ilang degrees. Mas mababa Mas mataas ang yung ang kaliwa, di ba? yung inner lane lagi. Ganun ba? Oo. Yes. Para yung slope ng tubig, rainwater papunta pang sa dissipate Palabas yun. din. Kasi doon sa show, yung circle sa Mandaluyong, di ba palaging baha yung nasa Kanan. right side. Right side. Sa left side, makakalusot ka. It's Oo. part of the Ganun design. pala. Design pala yun. Design. Hindi lang lousy yung contractor. Okay. Pero para maipon yung tubig, no, may problema pa rin. Meron pa iba. Kapag ka, yung gradual na liko, hindi din flat yun. Yan. Hindi ka magfa-flat. Hindi ka hayaan ng mga engineer na Camber. mag-flat track ka. Yeah. Oo. May konting May konting angle. camber. Sasabayan ng camber. Kaya Okay, minsan, okay. pag yung liko, mali, sinasabi na off-camber yung gumawa nito. Di ba?
Okay. Yun, ganun yun. Alright, isa pang question. Kapag lumulusong tayo, malaki man umalit ang motor natin, dapat ba binabanatan mo para matapos ka agad o mag-moderate ka rin ng speed? Mabagal ka ba dapat? Alright. Sa mga baha kasi syempre iniiwasan natin yung talsik. Number one, courtesy yan sa mga taong nasa Perwisyo bangketa. yun pagka nasa Oo. bangketa ka. Pwede ka makabasa ng mga pedestrian. Syempre, hindi magandang yun. Number two is syempre, yung gulong mo nasa harapan, tapos yung makina mo nasa likod. Kung masyadong mabilis ang takbo mo, pwedeng tumalsik yung tubig papunta rin sa spark plug mo. So pag tama niya sa spark plug mo, pwedeng Mag-stall. magkaroon ng tubig, mag-stall siya. Oo. Number three is, syempre, because of what we call the hydroplaning, mas makapal pa rin ng tubig doon, pwedeng mawalan ka ng control. Bibigat ang manibela mo pag mabilis ka masyado. So, parang ang ginagawa mo, ang tubig kasi, kung halimbawa sa swimming pool, pag ginanon mo siya ng dahan-dahan, okay lang eh. Pero pag binigla mo, medyo bumibigat eh. Ganon din yung mangyayari sa handlebar mo. So, iwasan natin tumakbo ng matulin, lalo na sa baha. So, yun yung tip ko. You have to slow down. Less speed. Lang. Kumbaga pagka... Constant, may konting load, pero hindi naman sobra. Na para tumalsik yung tubig. Primera lang. First gear. First gear lang. Advisable bang mag-clutch? First gear. Kasi First gear. sa mga kotse, di ba, pagka yung mga 4x4, pagka lumulusong ka na, sabi nila wag ka magka-clutch kasi Yes. Pero Tuloy-tuloy pumasok mo. doon. papasukin ng clutch yung yung tubig. Tapos magdi-disintegrate na yung clutch material mo and all of that. Well, Sa same motor din. ganun din ba? Same din sa motorcycle. But Bakit? scooter? Sa scooter, ito ang problema. Pag lusong mo yung scooter mo sa tubig at inabot niya yung CVT, i-slide yun. Oo. Dulas na. Dudulas na yun. Oo. Kasi friction ang So yung ngayon, belt and patutuyuin mo muna yun bago ulit kumapit yun. revolution ka muna ba naka-center stand. Yun. Kaya ka, ang scooter kawawa sa baha. Oo. Iba pa rin yung di kadena talaga. Dekadena, And then, di cambio. Paglagpas mo ng baha, ride mo yung preno. When you say you ride, press mo ng konti habang tumatakbo yung motor. Apply mo ng kaunti. Bakit po, Konti. Sir Vince? May friction Para na- matuyo yung water dun sa matuyo Sa pads. yung disc pad, yung disc pad and disc rotor. Para hindi ka gugulatin na pagpepreno ka, Walang Wala preno. pala. walang kakagat. Oo, walang Okay. kakagat. With that, ano naman yung preparation natin kung halimbawang expected na natin lulusong tayo? May mga pwede ba tayong prep sa bike? Well, sa amin, ginagawa namin ito kasi effective sa trail riding eh. Pero this is very effective din sa mga nagro-road. Yung spark plug cap namin, di ba may goma yon. So tatanggalin namin yung lalagyan namin ng grease. Elbow grease lang. Para pag isinaksak namin uli yun sa spark plug, para mag-form ng seal yung grease, para maging waterproof siya. Number two is yung air filter namin. We make sure na hindi siya papasukin ng tubig. Dahil yung air filter, kung sa 4x4, may mga snorkel eh. Yung snorkel na yun, humihitit ng hangin yun, papunta sa makina. So kung yung air filter mo is pinasok ng tubig, pero siya dumiretso sa makina, pero siya mag-cause ng hydrolock. So pag nag-hydrolock yun, pwede magka-problema yung makina natin. So iwasan natin lumusong sa baha pag aabutin niya yung airbox natin. So iwasan natin yun. So ginigrisan na din namin yung paligid doon para lang maiwasan namin may pumasok na tubig. And that's why on adventure bikes or off-road bikes, sobrang taas ng airbox. Yung airbox. Yes. Nasa ilalim ng tangke. Pala yun. Worst case, kung it's unavoidable, kailangan mong itawid yung motor mo mataas, patayin mo na lang Patayin lang yung makina, makina. itulak nyo. Oh. Patayin mo Pwede na lang. Oo. Tulak Para nyo. hindi humitit ng tubig. Akala ko ang pinapatay lang ang makina yung pagka sobrang steep nung descent. Hindi. Para makontrol mo ng control clutch na yung lang. descent. Oo. This one naman yan, ang pine-prevent natin, makahigop ng tubig yung tubig. makina and mag-hydrolock. Putol yung piston or ano ba tawag doon yung arm connecting nung rod. connecting can rod. be rod. bent. Oo. Pag Oo, nag-bent bibent. na yun, wala na yun. Oo. Biyak makina na tawag doon. That's great advice. Kung sobrang lalim, wag ka na kuminto doon and wait for because it'll take forever for the flood Oo. to dissipate. So I can get off my bike. Then push the bike. Basa na ako eh. Oh, push mo. I can push it across. Yeah, pagdating sa dulo, syempre may papasok ng tubig sa muffler, iangat mo lang ng konti yung motor. Oo. Papatulong lang tayo para i-make sure mo lang Iluwa na naman hindi niya. inabutan yung airbox. Kasi before you start your bike, kung halimbawa nakita mong dumubog din yung airbox, then you have to remove the filter,
patuyuin nyo muna. Mm. Tsaka nyo isaksak, takbo uli yun. And then inom ka rin ng gamot pang leptospirosis. Leptospirosis. Yes. Yan yung doxycycline. So, doxycycline. Tama. Then of course, Coach, pwede bang lumabas, ihiga mo na lang yung bike ng ganon? Pwede rin. Oo, kasi pwede rin makakabawas din yan. makakabawas din siya. Ihiga mo. Kasi minsan di mo naman kayang buhatin kung malaki yung Kung bike. wala ka, malaki. Higa mo na lang. Higa mo na lang. Or before taking off din sa bahay, make sure na meron ka lang parang, alam mo yung water repellent na inilalagay sa visor, Or windshield. sa windshield. Yun, pwede mo ilagay sa helmet mo yan. Para, Coach, pag na-feel mo na, teka, tingin ko may tubig na sa loob to. Anong gagawin mo? Huwag mo nang itutuloy. Kasi, maralaman mo yan, pupugak yan eh. So once pupugak yan, balik pa rin tayo sa una, huwag yung papaandar yung motor pag sa tingin nyo may tubig yung makina. Kasi it will, minsan hindi may iwasan. Magastos yun. Tubig sa makina. Ito yung tinatawag nating chocolate na gatas. Yun. Mukhang copy ko na. Mukhang copy ko na. At pag yun ay tinuloy mo pa ng itinuloy, magfo-foam yun. Susuka yun lang na yun, palabas ng airbox. Cappuccino ang dating. Oo. So, that's why. That leads me to my next question. Sandali. Magandang segue yan. Sa sponsor namin. Pagka choco na gatas na yung mo. Mag-castrol na. Palit ka na ng langis. Sa world, number 1 tayo. Oo nga. Bakit number 1 ang Castrol, diba? It is the number 1 selling lubricant in the world. And they've been doing it for 125 years. 125 years, folks. Hey, it's Stan. It's Ro, Chino, Emil. And along with Ro and ASH, we are the Wrestling Podcast. We are the longest running weekly episodic Filipino wrestling podcast. Each week, we talk about the latest happenings in pro wrestling. We give you takes from perspectives honed from years in the wrestling business and syempre as fans. If you want someone to help process the feels about the different ganaps from WWE, AEW, NJPW, Impact, and more each week, you'll know what to do. Tune in to the Wrestling Podcast on Spotify, Apple Podcast, and wherever you get your podcasts. Ngayon, syempre, kailangan mo na magpalit kapag may burak na kumbaga yung langis mo, no? Ano naman yung kailangan mong gawin after mong lumusong o after mo mag-ride in the rain? You know, post-checking nung bike, ano mga kailangan mo tignan? Siguro, kalalabas mo sa ulan or sa baha. So tama, check mo yung preno, medyo idrag mo ng konti para bumalik lang yung preno niya. At syempre, meron tayong dipstick. You have to check your oil kung pinasok ba siya o hindi. Then, always remember na pag lagi ka dumadaan sa baha, yung mga front bearings tsaka yung rear bearing ng inyong gulong axle, nawawala yung grease niyan. Repack. Magre-repack yan. So you have to, masaselan minsan yung mga trail riders, lalo si Coach Kaloy Gaston, pagka nag-trail yan. Breakdown talaga. Kata yung bike. Hanggang sa steering, nire-grease niya lahat yan. Kasi mas iba yung gamit natin sa bundok. Pero syempre sa road, we can learn from what we're doing in the training. Afford naman ni Coach Kaloy yan. Tired na siya. Ang dami niyang oras eh. Tapos nag-ano pa, di ba? Nanalo pa sa Manibela. Oo nga, di ba? May cash prize yun. May kwento mo naman ako yun. Di ba ikaw yung race director ng Manibela? Actually, okay naman. Maganda naman yung takbo. Okay, balik sa ano. What's your next question, King? Yun na nga, yun check mo. Kasi di ba kung minsan lumusong ka, may salt water, may putik, may langis, tubig. Anong kailangan mo gawin sa motor mo? Okay, so pag tayo na ulanan, pag uwi natin, naliligo tayo. Then we have to, paliguan din natin yung bike natin. Kasi syempre, may mga particles yan na po pwedeng maiwan sa bike mo. Kung halimbawa maganda yung pintura mo, pwedeng maruin yan dahil sa tubig baha. Or electronics. Iwash mo rin yung bike mo after. Make sure na ma-regrease mo lahat yung mga... hindi ba added layer of protection yung putik at saka yung parang dumi? Parang mo nililiha yung pintura mo doon. Actually, nung araw, yung unang sali ko sa mga off-road na yan,
Hindi ko nililinis yung motor after the race. Pagyayabang ko pa yun. Papakita ko sa mga tao. Grabe. Mas maganda tignan yung mga adventure bikes pag medyo madungis, di ba? Sa sasakyan ko, ganun din eh. Pag nakita ng mga matatanda, papapagalitan ka lang. Iba kasi yung pananaw nila nun na pag marami yung bike mo. Yun na rin yung perfect time, no, para magpalit ka nga ng langis. Dahil pwedeng na-contaminate na siya. And you don't want a contaminated oil kasi engine internals mo naman. That is the blood of the bike. Oo. Yun yung sisirain nun. Sa gears naman, gears naman, okay. Pagkatapos ng ulan, okay. Sa helmet, usually naman ang helmet, ang padding natatanggal, di ba? So, anong best practice pagka halimbawa may ride ka ulit kinabukasan, mag-hotel ka lang, matutulog ka, to ensure lang na tuyo ulit yung isusuot mo kinabukasan? Nako. Kung wala kang dala ng fan or blower, newspaper, hiram ka ng electric fan sa hotel, itapat mo dun sa helmet and sa shoes. Or sana yung hotel mo may blow dryer. Ang problema nun, tututukan mo kasi mainit yung blow dryer, di ba? Hindi pwede so, dapat ikaw lang. Mas maganda kung may fan kang mahiram. Kasi mild siya. Worst case naman, dyaryo. Ang problema ngayon, wala nang nagbebenta ng dyaryo. Di ba? Digital na lahat. Pero nung araw, napakagandang nung dyaryo. Yung boots mo lang, punuin mo ng dyaryo. The next morning, tuyo yan. It's quite absorbent. Okay, mag-check in sa hotel na may aircon, ilagay mo sa likod ng aircon. Yun, ganun. Lagay mo sa likod ng aircon. Ano ba ang pinakamahirap tuyuin sa mga riding gear na sinusuot natin? Sapatos. Pero going back, all right, I've got like a couple of leather gloves. Nako. Ayan, okay. Ito ang problema. Tigas na nila Tumitigas, di ba? Yung leather gloves. Recondition yun. Madali lang yun. Hanap ka ng any lotion yung ginagamit mo sa face. Sabi nila Nivea. Nivea is great for that. Petroleum jelly. Yeah. No? Pero best is yung beeswax. Yung lotion. Para kasi beeswax keeps water out. Leather kasi is balat. Oo. Di ba? So skin So lotion ano bang lang. ginagamit natin? Skin lotion. Balat ng tao. Yun din lang. Yun lang. Pahid mo lang. For example, ito, pawis ako maghapon. Pag uwi ko nito bukas, mamayang gabi, dapat i-recondition ko. Tumitigas eh. Tumitigas, di ba? Parang kakrako. Lotion lang. What the heck? Lotion lang pala? Galing. Balat yan eh. Balat din ng tao yan eh. Leather tong balat natin eh. So ano bang inalagay natin, di ba? Skin lotion. Moisturizer. Moisturizer. Leather conditioner. Oh my God. Okay. Kung makakabili ka, if you can find anong tawag dito, saddle soap. Okay, yun ang magandang panghugas naman ng leather. No, yung saddle soap, pabubulain mo, i-brush mo, tapos punasan mo. Mag-add to cart na ako mamaya. Tapos to recondition the leather, merong mga leather conditioner. Beeswax. Or, yun nga, wala ka sa bahay, beeswax ba? O yun, pwede. Or kung whatever is available na skin lotion sa bahay, yun na muna. Okay. Mas mura yun eh. Mas mura. Magagalit lang misis ko. Mauubos mo. Wag lang yung mga Shiseido. Yung mga mahal na, yung mga Lamer. Lamer, nako. Yari ka dyan, At bro. saka, yung mga leather gloves, wag nyong ibibilad. Ay, naku. Titigas eh. Death sentence yan para sa mga yan. Kasi pag ipinasok mo na yung kamay mo ron, tuyong-tuyo yung leather gloves, punit na yun. Chicharon. Saka hindi mo may fold, hindi mo maganyan. Hindi mo na may gagalaw. But ako, nung nag-cannonball kami, sa sobrang lamig at basang-basa kami, iniwan ko yung gloves ko sa tambucho. Para uminit konti at tumuyo. Wala naman. I mean, okay lang ba yun o delikado? Basa naman yung no? Basa. Tapos hindi tumatakbo yung makina. Hindi tumatakbo yung makina. Residual heat. I guess, okay yun. Okay lang. Okay ba naman? Mainit pa mainit pa. Pero hindi yung tuloy-tuloy yung init. Hindi habang tumatakbo nakakabit yun. What about your jacket and your pants? Well, normally yan, kuha ka lang ng malaking batya, tubig, lagyan mo ng mild soap. Okay. Hindi ba wina-washing machine dapat? Parang per wool, di ba? Pero wag mo washing machine kasi masisira yung stitches. Saka yung waterproofing niya. Di ba? Yung mga lining ng waterproofing. Okay. Masisira sa yun. Sa per wool. Per wool, gamitin mo. Light laundry detergent. Ganun. How often do you have to wash your gear? Nako. Pagka naamoy ko na, yun lang.
Pero baka i-judge ng mga listeners ako Pero ganun rin ako Ganun, Yung parang, kasi feeling ko every time I wash it, that's probably the most wear and tear that it goes through, and it minimizes the lifespan of the gear. And I'm wearing shirts naman underneath. I'm wearing Tsaka naawa ako sa helper. Ang bibigat nun, putya. Basta pag nanuntok na yung amoy, alam mo na yun. Kailangan naman yun. Ganun pala. Pag medyo nalalapak kasi na. normally naman meron ka namang inner, di ba? Inner shirt, inner pants. Ganun. Inner pants, medyo... Well, if it's not raining, then I will wear medyo yung compression. Kung ganun, napakadalas ko palang maglaba ng gear. Kasi ako parang... Hindi, ikaw kailangan pogi ka Mukha kang mabango Tsaka wag direct sunlight. At saka single ka, di ba? Wag direct sunlight. Ang tawag dito, parang every month, may flavor of the month ako lagi sa jacket. Pag trip kong brown jacket, 1 month ko suot yan. Laba. Bago ko ilagay sa storage. Yung blue naman yung next. 1 month ko susot yan. Laba, storage siya. Yung black naman. Parang ganun yung routine ko parati. Pati helmet. May flavor. Ako ay cycle. Hindi tuloy-tuloy. Yeah. Pero you know that black is the worst color for safety. Oo. Kaya tama yung may mga black na meron may high reflector. If you're wearing black, you should have high-vis reflectors on. Ito yung na-discuss namin to ni Kuya Jay dati dun sa show niya. Meron kasi dun sa Japan, yung training namin doon, gabi. So siguro meron kami mga 25 meters na layo. I-identify namin yung mga kulay ng pylons na tinatamaan ng ilaw namin. So kada lapit namin ng 5 meters ng 5 meters, na nagiging visible yung puti, yung dilaw, yung orange, yung pula. Habang lumalapit kami, nagiging visible na yung blue, yung green. So, nakumpleto namin yung kulay. So, may mga kulay na mas mahirap makita sa dilim. Mahirap makita. So, pero nakita kami reflectorized na hindi namin alam kung saan nanggagaling yung reflectorized na yon. Nakatabi siya sa mga pylons. So, nung nabilang na namin yung pylons, so we saw all the colors. So, baba kami sa sakyan, pinalakad na kami palapit. Paglapit namin, meron pa isang kulay na pylon. The black color. Hindi namin siya kita. At yung nakita namin reflectorized, paglapit namin, bisikleta nakasandal, yung pedal pala yung naka-reflectorized. Yes. Kaya kung meron time na minsan nagda-drive kayo, nagmumotor kayo, may isang magugulat kayo, nasa highway kayo, parang, uy, may tao. Nakaitim, di mo napansin So, it's a very worst color for safety. Tama yung sinasabi ko, you wear a raincoat na mga neon green, yellow, orange. Ang laking bagay niyan. Kaya mapapansin mo kahit sa off-road, may mga colorful na kulay kami. Di baling baduy, basta buhay ka. Basta buhay. Tama yun. Oh my God. I agree with that. I should learn from you guys. Style over function ako. But I would argue that if you look at premium gear, rated premium gear, like the kind you find in Ride Manila, even if it's black, even the stitching has reflectors Yes. Like if you look at your jacket that you're wearing kanina, ito. Ang daming reflectors all over in places that are thought out. Right? Like yung parang yung silhouette mo makikita mo pa rin. Makikita. Through the reflectors. Tsaka makikita mo miski malayo. Yeah, Even yung mga Kriega bags, may mga reflector din yan. Oo. Meron din. Lalo na yung mga backpack nila, may reflector yan, for sure. I guess we've learned a lot from this session, especially very, very applicable to dahil tag-ulan na. Ngayon, Sir Vince, Coach Mel, may huling payo ba kayo para sa mga rider natin before we wrap up? Alright, so sa mga kapwa-rider natin na nakikinig, number one, make sure you have your complete gear before your ride. And then especially, please, enroll on a riding school. Get some knowledge. Because learning never stops. So never stop learning. Correct. Yun. Ayun. Ikaw naman, Sir Vince, para sa mga kapwa natin rider, in terms of their in-person gear or gear para sa motorsiklo nila, may maipapayo ka ba lalo ngayon tag-ulan? Hindi lahat pwede mabasa di ba? Well, ang sinasabi ko nga, unahin yung safety than function before form. Okay?
So, maigi kung meron kayong makukuhang pareho sabay, form and function, but always function first. So, for safety, kailangan may reflector, it's bright, okay, it's waterproof or water resistant pag ulan naman, okay? Kasi like sinasabi ni Iwa, okay, minsan yung kabuhayan natin, dala natin eh. So make sure it's dry. Yeah. 'Di ba? Tayo natutuyo, we can ano, so yun lang, no? And be seen. And be seen. Okay? And also comfortable. Yun. Okay. Oo Hindi nga. naman yung okay, ano lahat pero hindi mo na ma-operate yung motor mo, di ba? If you're uncomfortable, that's actually affecting your decision making. Oo, kung pawis na pawis ka, kung pagod ka, kung masyadong mabigat. Tsaka istorbo in your riding, iniisip mo, di ba? Irritating tong part na to, masikip to. Diyan pumapasok yung ergonomics nung Kriga, yung mga ganyan. That's really what you pay for. Right? Those little freak creature comforts. It's all in the details, pare. When you buy any gear, always consider that, no? Function includes comfort and use, di ba? Not only Kriga, not only Speedy, any brand, look for that. Okay? Kasi important sa atin yan. That's part of safety. Yung comfort. Ayun. Tsaka tandaan nyo, if you're not fast, look fast. If you're not performs. Tama. Kung hindi ka mabilis, at least magmukha ka man lang mabilis. Parang golf, ano? Parang golf po. Mahirap matuto. Yeah. I mean, it takes time. You need to enroll in like money. Coach Mel School. It takes money. Mas mura bumili ng gear sa Ride Manila, sa totoo. Diba? Mukha ka ng marunong. Correct. And leave your ego behind. Leave your ego behind. Yun, malaking ano. Never twist your throttle with your ego. Agree. Yari ka dun. All right. With that, Iba. Thank you, King. Very successful co-hosting First of Tunay na Rider. Thank you for having me here. That said, Iba, thank you so much for having me. Unang-unang pag-join ko sa'yo to, no? Bilang isang co-host. Oh, and dati guest lang ako dito eh. Pare, nakatira ka na sa urban area. So, hopefully, mas madalas ka dito. Mas madalas, definitely. Malapit lang to dun sa bago kong place. Correct. Thank you, Coach Mel. Si Coach Mel is also applying for the co-host gig. Ayan. Yun. Level up. Lagi tayo may expert in the house. Grabe. Maganda yun, maganda. Ano, boto ka, Vince? Na Botong-boto ako. way better than Mackie and Buck, no? Grabe sa stock knowledge. Grabe, oo. You have the stockpile of knowledge sa motorsiklo kay Coach Mel. I have the general bag of knowledge of pero ako, idol ko talaga si Mackie. Kasi mas gusto ko lang mag-rant lang eh. Oo. Alam mo, before my last hear it against Mackie, ang hilig niya mag-rant sa Facebook. Ayan. Pero pag nasa show, ang bait-bait. Keyboard warrior. Alright, anyway, Mackie, enjoy China. Yeah, enjoy China. Buck is on leave, but he's gonna be going someplace awesome. Wow. Uy, saan yan? Medyo epic, but hindi ko pwede i-share. Ayan, photo na lang. Photo na lang. So, tuloy yung search for the next Tunay na Rider co-host. Grabe, umalis sila. Ngayon may sponsor na kami. Castrol. Oo. Alam mo yung Castrol, no? Wala akong affiliation sa kahit anong oil. Matakaw ako sa mileage. Ayun. Madali lang yan. Alright. See you next to thanks for tuning in to Tunay na Rider, and we'll see you guys next week. See you guys. Thank you. I hope nakapasa ako, no? Nandito pa rin ako next week. Oh! Ayun. Thank you guys. Bye. Bye. The Pod Network Entertainment. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.